Magandang hapon sa lahat. Nandito na naman tayo, nagbabalik sa aking YouTube channel po. Samuel Soriano Vlog po. At magandang hapon sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong-lalo na yung ating mga nasa ibang bansa, abroad. Keep safe po. Parati tayo mag-iingat parati. Andito na naman tayo nagbabalik para i-discuss natin yung ating mga old coins uli. Ito yung mga maliliit na. Opo, maliliit na. Maliliit na coins. At sa mga parting Luzon, yung mga Ilocano dyan, napintas, ngal daw yung amin. Masantos ang aramod si kayo namin sa Pangasinan po. Oy, ating mga kamag-anak dyan. Sana papanood naman ng ating YouTube channel. Ang pag-usapan ho natin barya, ito po ay 1 centavos po, English series. Opo, bago tayo magsimula po, papakita ko muna ang ating mga word coins po na ating na koleksyon. Ito po ay word coins. Opo. Ito pala ay isang token ng Chicago Casino. Token Casino ng Chicago po. Ayan po. Pintab. Ang ganda pala nito. Mahirap na mga portrait nito. Mahirap na sigurong hanapin mga ganitong token. Dito naman ho tayo sa kabila ay meron tayong Malaysia 20 cent Malaysia. Ayan po. Ang ganda ng mga portrait ng mga ibang bansa mga coins, world coins. 2012, 50 cent po Malaysia. Sumunod naman ulit ay ganun pa rin. Malaysia pa rin po. Pangatlong coins ho natin ay Malaysia ulit, 1991, 20 cent po. Ang ganda ng portrait nito. Pangatlo naman po ay Malaysia ulit, 20 cent, 1979. Ayan po. Ganda. Pang 50 cent ulit. Ito naman po ay 50 cent po, year 2010. Malaysia. Nagara Malaysia, Bank of Nigeria. Ayan po ang kanyang portrait. Ayan po. At sumunod naman po ay last coins po natin, yung Hong Kong dollars. 2012 po, $2. Ayan po, Hong Kong po yan. Kentab. At sisimulan na ho natin yung ating vlog dito sa mga bulinggit nating coins. Yung 1 centavos na pinag-uusapan. Ito po ay pinag-uusapan, sabi ng mga ibang mga vlogger ho natin dyan, ito po ay napakamahal. Opo, mahal daw po ito. Kasi nga, kumbaga sa mga antigo. Pero hindi naman ito mahal. Kaya nga tayo yung didiscuss para may demo natin kung ano yung mga kalakaran ng mga ganito mga coins. Opo. Nagsimula po ito noong 1958 hanggang 1963. Value po, English series po ito. Value po, Philippines ang gumawa. Currency nito, piso. At composition po nito ay brass. 90% copper at 18% zinc, 12% nickel. Ang kanyang bigat po ay 3.8 grams. Ang diameter po ay 19 mm. Ang kanyang thickness ay 1.45 mm. Shape po ay round. Edge po ay plain. Domination po noong September 1, 1979. Opo. Yung 1958 po nito, ayan po, mayroon tayong dalawang piraso po. Makikita nyo po, papakita ko po sa inyo. Ayan po, 1958 po, mayroon lalaki nakaupo at 1 centavos po. May dala ring hammer. Ayan po. Ayan. Yan po ay English series po. Ayan ang mga barya natin. 1958 po. Ayan. Dalawang piraso lang yung 1958.
Ayon dito sa ating mga numismatic po, doon sa mga nakikita natin platform, ang 1958 po, ang ginawa po rito ay 20 million po. 20 million po ang ginawa sa barya na po na ito. At ang kanyang percentage po, percent ay 18%. Yung almost uncirculated niya po, doon sa ating mga nakikitang platform po ay 55 pesos. Parehas lang ng uncirculated po, 55 din. Kaya sinasabi nila mahal, hindi po. Doon naman sa 1960 po, 32% po. 40 million naman po ang ginawa doon. At 39% po. 32%. Ang almost uncirculated niya po ay 39 pesos. Ang uncirculated po ay above 42 pesos. Ayan lang po. Yung 1962 po, ang percentage po noon ay 16%. 30 million naman po ang ginawa ng bariyang ito. Yung 1963, 69%. Pero dalawang klase po ang ginawa. Yung Philadelphia US Mint niya po ay 30 million. Yun po ang ginawa ng kaya maraming ginawa, 30 million at mayroon pang 153 million 515,000 po. So marami pong ginawa doon sa 1963. Ito po yung 1960 po. Ayan po, 1960. So ano lang po to, 4 na year. 1958, 1960, 1962 at saka 1963. Complete set po tayo nito. Lahat po mayroon tayong set, complete set. Ayan po. 1960, ang dami-dami po, ilang piraso? 2, 4, 6, 8, 10, 10 po. Yung 10 piraso yung 1960 ho natin. Ayan po. Pero ang kagandahan ng mga coins na ito, sir, talagang ano po ito? Napakagandang tignan kahit maliliit. Ayan po. Katulad niya, no? Ganda pa ng details. Nakaupo po na lalaki. Ayan po kanyang year, 1960 po. Nakalagay po doon sa kanyang itaas, 1 centavos po. 1 centavo. Ayan po. May vulkan din. Yung lalaki na nakaupo po. Pagdating po, may gold of arms yan. Ayan po. Andyan po nakalagay. Ayan, di natin maliliit po. Nakalagay po dito sa kanyang likod, Central Bank of the Philippines po. Ayan po. Ayan, maliliit po na barya natin yan. Ayan na po siya. 12 piraso po. Dako naman tayo sa 1962 po na ginawa. Ito 1962, 60% po. Inuulit ko, 60%, 30 million. Yung almost uncirculated niya ay 39 pesos lang po. Pero wala nakagay sa almost uncirculated niya. Above 42 siguro, ma'am. Ito ang kanyang presyo. Ayan po, 1962 po. Makikita nyo po, year. 1962 po. Ang ganda namang coins. Ayan po, nagtutuning na sa katagalan na ng panahon. Pero nakalagay naman po sa coins capsule, coins folder po. Nilagay na natin sa coins folder para maprotektahan yung ating mga coins. Doon sa ating lahat ng mga binablog po na coins, nagmula tayo nagsimula, kailangan natin ang pagpaprovide ng kanilang lagayan. Kasi sa lagayan pa lang, parati kong sinasabi, sa lagayan pa lang, pag nangunguliksyon ka, talo na sa expenses. Kasi napakalaki nito. Dito sa Lazada, ang isang order nito, 100 pieces po. Nagkakahalaga po na 99 pesos. Opo, 99 pesos po. Ito po ay ino-order sa Lazada, Shopee. Pero ang mas mahal, yung coins capsule. Ayan po, maganda pa po ito, 1962. Yung 1963 po ay napakarami. Almost 30 pieces po ito, 1963 ko po. Ayan po, kasi dalawa pong ginawa nito. Opo, isang 300 mil, isang 30 million at saka isang 153 million 515,000. Kaya dalawang valuation po ito, yung 1963. Yung mga valuation na naman po.
At aaralin ho natin kung ano mga valuation na yan kasi Philadelphia US Mint po at saka ano, yung medyo mababa dito yung Philadelphia US Mint po, yun ay 30 million lamang. Pero doon sa common, malaki po yung ginawa, 153,515,000. Ayan po, napakaraming ginawang coins na ito. Kaya yung sinasabi nila na mahal, na inaanunsyo po nila sa mga ano para kumita ng views. Nako, Diyos ko po, ano ba yan mga kapatid? Maawa naman kayo sa mga kolektor. Kasi katulad ko, baguhan pa lang sa pangungulektor, pag ako'y namili, napakamahal naman ang mga sinasabi ninyo. Hindi ho natin maapektuhan po yung ating pangunguleksyon. Tulad ng marami namang sinasabi para tumaas lang ang views. Kaya nagsasabi sila siguro ng mga ganon, yung kanilang mga alibi. Pero sa atin, nagbablog lang ho tayo kasi nga, ito yung ating gusto. Kasi ito yung ating habit eh. Dito tayo maligaya sa pangunguleksyon ng mga old coins. Oo, sinimulan ko po ito 1 year. 1 year pa lamang ho tayo nangunguleksyon. Kaya yung mga inaano ko pa lang dito sa ating vlog, yung aking nakoleksyon sa loob ng 1 year. Ayan po. At ito po, yung ating 1963. Napakarami po yan, 1963. Kasi nga, dalawang variation po yung kanilang ginawa. Ayan po. Ayan, pero napakagandang barya. Ayan. Ayan po, ang gandang barya po. Po, ang kaya. Special shout out pala natin bago tayo magtapos. Parati ko naman sinashout out yung ating mga matitikas na kolektor dyan. Oo, mga kolektor natin dyan. Karen May 09. Cheryl Bato po. Madam Cheryl Bato. Ma'am, magandang hapon po. Christopher Segovia, Tatay Segovia, magaling uri niyan. At saka pangatlo po si Tatay Manny Collector po. Opo. Manny Collector. Tsaka magpagaling yung ating boss dyan na iniidolo si Abby Reyes. Iniidolo po natin yan. Kenny May 09. Yung ating pangalawang idolo. Talagang napakakatikas. People Cornage po. Magandang hapon po, sir. At yung mga taga-probinsya ho natin dyan, sa parting Luzon, mga Isabela, Ilocano po. At saka taga-Pangasinan, yung aking mother. At masanto sa ngarumat si kayo namin ditan. At dito na natin tatapusin ang ating vlog sa hapong ito. At gate safe po, pakipindot naman po ang ating notification bell. At mapapasalamat din po ako doon sa mga nanonood ng ating YouTube video. Maraming salamat po. At Luzon, Visayas, Mindanao, at kung saan kayong panig ng mundo. Bye-bye, maraming salamat po.